Paumanhin, pero hindi ko na talaga kaya, ang nanginginig na boses ni Do-hyun, sumasabay sa tunog ng ulan sa silid. Sa sandaling iyon, kinailangan kong pigilin ang aking hininga. Ang tuyong tuwalya sa aking kamay ay nahulog sa sahig, at ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang duloeng aking daliri, na huminto sa pahuhubad ng basang kamiseta ni Do-hyun, ay dumapo sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang katawan ay nagliyap sa aking palat. Inay, ako po talaga. Lumingon siya at tumingin sa akin. Sa kanyang nga mata, may pagmamakaawa at sakit, at isang damdamin na hindi ko maintindihan ang halo-halo. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang ulan, at sa espasyong ito na tila nahihiwalay sa mundo, kaming dalawa lang ang naroon. Ako ay isang 58 taong gulang na biyenan, at siya naman ay isang 33 taong gulang kong manugang. Ngunit sa sandaling iyon, kami ay dalawang malungkot na tao lamang. Para sa akin, na nabuhay ng mag-isa sa loob ng 6 na taon mula nang mawala ang aking asawa, at para sa kanya, na unti-unting nawawasak sa sakit na hindi siya kinikilala bilang isang lalaki nganyang asawa, ang sandaling ito ay isang hindi na mababawing kapanatagan. Do-hyun, nanginginig ang aking boses, sumisigaw ang aking isip na huminto, ngunit hindi gumagalaw ang aking katawan. Hindi ito gumagalaw. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay ang aking kamay, at nakatinginan kami, nahaharap sa huling sandali ng pagpili. Doon nagsimula ang aming bawal na relasyon. Kung susuportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mabilis ninyong maririnig ang mga bagong totoong kwento ng Twilight Train. Kaya, simulan natin ang kwento ngayon. Musika. Nang gabing iyon, umalis si Seo-yeon para sa isang linggong business trip sa ibang bansa. Pagkatapos ihatid siya sa airport at umuwi, ang aking puso ay napuno ng isang uriing kawalan. 6 na taon na ang nakalipas mula nang yumao ang aking asawa, ngunit ang pagugol ng gabi ng mag-isa ay hindi pa rin karaniwan. Nagpapatakbo ako ng isang pottery workshop. Ang workshop na ito, na sinimulan ko kasama ang aking asawa, ay naging sentro ang aking buhay. Tanging ang pahawak ng luwat at pagpaikot ng gulong ang nakapagpapalimot sa aking kalungkutan. 3 taon na mula nang ikasal sina Seo-yeon at Do-hyun. Nakatira sila 10 minuto ang layo mula sa aking workshop, at madalas akong bumibisita sa bahay ng aking anak upang alisin ang aking kalungkutan. Nang gabing iyon, bandang alas 9, tumawag si Do-hyun sa aking cellphone. Inay, may oras po ba kayo ngayon? Iba ang kanyang boses kaysa sa karaniwan, tila mabigat at malalim. Napabuntong hininga ako. Oh, bakit? Ang tahimik po kasi sa bahay simula nang umalis si Seo-yeon. Maaari po ba akong dumaan sandali sa inyo? Agad akong sumagot ng walang pag-alinlangan. Natural lang na malungkot ang aking manugang habang wala ang aking anak. Pakalipas ang 30 minuto, kumatok si Do-hyun sa pinto ng aking workshop at bahay. Nang buksan ko ang pinto, nakita kong masama ang kanyang itsura kaysa sa karaniwan. Namumula ang kanyang mamata at tila pagod. Ay, Do-hyun, may problema ba? Wala po. Medyo nainip lang po ako. Inakay ko siya sa sala. Habang papunta ako sa kusina para magtimpla ng taa, narinig ko ang boses ni Do-hyun mula sa likod. Inay, may alak po ba kayo? Nagulat ako at lumingon. Hindi karaniwang umiinom si Do-hyun. Lalo na, hindi ko pa siya nakita na umiinom ng alak sa bahay maliban sa mga dinner party ng kumpanya. May soju. Ngunit bakit? May nangyari ba sa kumpanya? Ay, ayos naman po ang kumpanya. Gusto ko lang po uminom nga yan. Kinuha ko ang isang bote ng soju mula sa refrigerator at ibinigay sa kanya. Habang nahahanda ako ng simpleng pulutan, inubos na ni Do-hyun ang kalahati ng bote ng soju. Hindi maganda ang bilis ng kanyang pag-inom. Do-hyun, dahan-dahan. Hindi maganda sa katawan kung ganyan kabilis kang iinom. Paumanhin po, inay. Ngayon lang, gusto ko lang po malasing. May bahid ng pagkabigo ang kanyang boses. Umupo ako sa tapat niya at maingat na nagtanong, may nangyari ba sa inyo ni Seo-yeon? Tahimik na tiningnan ni Do-hyun ang walang laman na baso sandali, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Pagkatapos,
Muli siyang nagbuhos ng soju at ininom ito ng isang lagok. Inay, pwede ko po bang sabihin ito sa inyo? O naman. Sabihin mo. Hindi po kasi kami nakakasundo ni Seoyon ngayon. Kinabahan ako. Isang takot ang bumalot sa akin, baka nag-isip silang diborsyo. Anong ibig mong sabihin na hindi kayo nakakasundo? Pagkatapos mag-alinlangan ng matagal, nanginginig ang boses ni Dohyeon at sinabi, hindi po kami magaling sa aming relasyon bilang mag-asawa. Ako po ang may problema. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang ganitong uri ngang usapan ay napakahirap pakinggan at sagutin. Ngunit sa tingin ni Dohyeon, siya ay talagang naghihirap. Problema? Anong problema? Kasi po masyado po akong malaki. Yumuko si Dohyeon at sinabi. Ang kanyang boses ay puno ng kahihiyan at pakasirangang look. Sinubukan po ni Seoyon na tiisin sa simula. Ngunit habang tumatagal, nahihirapan na po siya, at ngayon ay iniwasan na niya ako. Kung hawakan ko lang ang kanyang kamay, kinakabahan siya, at kung lumapit ako sa gabi, gumagawa siyang dahilan at tumatalikot. Sa simula, sinubukan ko ring intindihin, alam kong nasasaktan si Seoyon, ngunit hindi na nagbabago ang sitwasyon habang tumatagal. Sa tingin ko, hindi na niya ako nakikita bilang isang lalaki. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil ba sa alak o sa tindiang damdamin, namula ang kanyang nga mata. Mahal ko si Seoyon. Mahal na mahal ko siya. Ngunit kapag patuloy akong tinatanggihan ng ganito, pakiramdam ko ay napakahina ko. Hindi ko na alam kung ako pa ba ay lalaki. At pakiramdam ko ay pabigat ako kay Seoyon, kaya siguro mas mabuti pa kaming maghiwalay. Sa huling salita, tuluyang bumaksak ang boses ni Dohyeon, at inilibing niya ang kanyang ulo sa mesa at nanginginig ang kanyang balikat, umiyak siya. Isang 33 taong gulang na lalaki ang umiyak sa harap ko na parang bata. Bumigat ang aking dibdib. Ang aking anak na si Seoyon, simula pa noong bata pa siya, ay may matibay na paninindigan at malamig. Hindi siya mahusay sa pagpapahayag ng damdamin at palaging inuna ang trabaho at karera. Hindi nagbago ang ugali niya kahit pagkatapos ng kasal. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito kahirap para kay Dohyeon. Dohyeon, maingat kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Mas lalo siyang nanginginig sa aking pagawak. Ayos lang. Magiging mayos ang lahat. Maintindihan din ni Seoyon pagtagal. 2 taon na po, inay. Sa loob ng 2 taon, hindi po kami nakaroon ng mayos na buhay mag-asawa. Sa simula, masakit daw, pagkatapos ay takot na raw, at ngayon ay hindi na niya ako tinitingnan bilang isang lalaki. Ako po, ano po ba ang nagawa kong mali? Inangat ni Dohyeon ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay namumula sa luha at alak. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kahit paano kung gaano siya kalungkot at desperado, hindi ka nagkamali. Walang may kasalanan kung hindi magkasundo ang katawan. Ngunit kung susubukan at makakaintindihan kayo, sinubukan na po namin ang lahat. Nagpunta rin po kami sa ospital. Sinabi po ng doktor na magiging maayos si Seoyon kung dahan-dahan siyang angkop, ngunit ayaw na po ni Seoyon pumunta sa ospital pagkatapos nun. Sinabi niya po na ako ang may problema, na abnormal po ako, kinabahan ako, ang aking anak na babae ay nagsabi ang ganoong nga salita, gaano man kahirap, hindi niya dapat sinabi iyon. Napabuntong hininga ako ng malalim. Paumanhin, Dohyeon, parang mali ang pagpapalaki ko kay Seoyon. Nasaktan ka niya sa kanyang masalita. Ay, hindi niyo po kasalanan. Inay. Nahirapan din po si Seoyon, alam ko po. Pero nahirapan din po ako. Sa trabaho, ako po ay isang matagumpay na manager, isang mahusay na senior sama junior, at isang matagumpay na lalaki sama kaibigan, ngunit pag-uwi ko, wala po ako. Isang lalaki na hindi kinikilala ng kanyang asawa. Iyon lang po ako. Muling kinuha ni Dohyeon ang baso ng soju. At pagkatapos ubusin ang buong bote, inilibing niya ang kanyang ulo sa mesa. Inay, nahihirapan po ako. Gusto ko po sanang sabihin ito sa kahit sino. Nababaliw na po ako.
Unti-unting humina ang kanyang boses. Si Dohyeon ay pumasok sa kwarto sa dulo ng pasilyo at bumaksak sa kama, mukha siyang nahihirapan. Nawalan na siya ng malay at hindi gumagalaw. Habang pinupunasan ang pawis na umaagos sa kanyang mukha, bigla akong nakaramdam ng kirot sa dibdib. Ito ang aking manugang. Ang asawa ng aking anak. Ngunit sa sandaling ito, nakita ko lang siya bilang isang malungkot na lalaki. Ang kalungkutan na naramdaman ko pagkatapos pumanaw ang aking asawa ay nakita ko rin sa mukha ng binatilyong ito. Idinapo ko ang aking kamay sa kanyang noo. Mainit ito. Ang init ng isang buhay na tao. Ang init ng isang lalaki na hindi ko naramdaman sa loob ng 6 na taon. Sa sandaling iyon, may nagsimulang unti-unting matunaw sa isang bahagi ng aking puso. Parang ang damdamin ko bilang isang babae na matagal nang nagelo. Mabilis kong binawi ang aking kamay at tumayo. Hindi ko dapat iniisip ang ganito. Siya ang aking manugang. At ako ang kanyang biyenan. Nais ko lang siyang aliwin sa kanyang kalungkutan, ngunit hindi ko alam kung bakit ganito ang pagyanig ng aking puso. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang ungol at pag-ikot ni Dohyeon mula sa katabing silid ay malakas na naririnig sa aking tainga. At ang mga salita niya ay patuloy na umikot sa aking isip. Hindi na ako nakikita ni Seoyeon bilang isang lalaki. Bakit ganun na lang ang epekto ng salitang iyon sa aking puso? Sinubukan kong makunwari na hindi ko alam, ngunit parang may maliit na lamat na sa isang bahagi ng aking puso. Nang bandang alas 5 ang madaling araw, uhaw ako kaya lumabas ako para uminom ng tubig. Tahimik ang sala. Madilim din ang pasilyo. Nagpunta ako sa kusina at binuksan ang ref. Noon iyon, sa dulong mo pasilyo, mula sa kwarto ni Dohyeon, may narinig akong kakaibang tunog. Sa simula, akala ko ay ungol, parang tunog ng sakit. Nag-alala ako kaya maingat akong naglakad sa pasilyo, bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto. Sumilip ako sa siwang ng pinto. At sa sandaling iyon, parang nawalan ako ng hininga. Inaaliw ni Dohyeon ang kanyang kalungkutan ng mag-isa. Sa dilim, tahimik ngunit desperado. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang bahagi ni Dohyeon. Isang napakalaking presensya na mahirap ilarawan. Natigilan ako. Alam kong kailangan kong umurong, ngunit hindi gumagalaw ang aking nga paa. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Naging mainit ang aking mukha. Narinig ko ang isang ungol. Isang malalim, pigil, at malungkot na tunog. Ang kalungkutan ng isang lalaki na may asawa ngunit nag-iisa pa rin, tahimik akong umurong. Maingat na hindi gumawa ng ingay sa paglalakad, bumalik ako sa aking kwarto. Hindi pa rin ako nakakainom ng tubig, at ang aking puso ay patuloy na tumitibok. Pagkabalik ko sa kwarto at pagsara ng pinto, bumaksak ako sa kama, nanginginig ang aking nga kamay. Mainit ang aking mukha. At higit sa lahat, isang hindi may paliwanag na damdamin ang umaakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Pagkagulat, pagkalito, hindi. Ito ay isang mas komplikadong damdamin. Pagkawa, at pakikiramay. Kinabukasan ng umaga, ginising si Dohyeon ng huli at hirap na hirap bumangon. Inay, paumanhin po. Ano po ang nasabi ko kagabi? Ayos lang, Dohyeon. Wala kang sinabi. Huwag kang mag-alala. Nak, sinungaling ako. Naalala ko ang lahat ng sinabi ni Dohyeon, ngunit gusto kong gawin itong parang wala, para kaming lahat ay maging komportable. Talaga pong paumanhin, sa tingin ko ay labis akong nakainom. Kumain ka muna ng agahan. Nagluto ako ng haejangguk. Nagpunta ako sa kusina at naghanda ng siawit soup at kanin. Umupo si Dohyeon sa hapagkainan na may pagod na ekspresyon at dahan-dahang kumain. Sa tingin ko, para siyang isang anak, at sa isang paraan, para siyang ibang bagay. Inay, hindi po natin sasabihin kay Seoyeon ang tungkol kagabi, di ba? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Sikreto natin ito. Nakahinga ng maluwag si Dohyeon. At pagkatapos kumain, tumayo siya at sinabi, "Maraming salamat po, Inay. Sa tingin ko ay gumaan ang pakiramdam ko. Kung nahihirapan ka, dumaan ka lang, ipagluluto kita." Yumuko si Dohyeon bilang pagalang at umalis ng bahay.
Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, napuspos ako ng isang hindi may paliwanag na damdamin. Hindi ito simpleng awa. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang damdamin na hindi ko mabigyan ng pangalan. Mula ng araw na iyon, madalas na dumadaan si Dohyun sa aking workshop. Sa simula, isang beses sa isang linggo, pagkatapos ay 3 araw sa isang linggo, at kalaunan halos gabi-gabi pagkatapos ng trabaho. Ito ay posible dahil madalas na nagbabiyahe si Seoyeon at madalas din mag-overtime. Sa tuwing darating siya, naghahanda ako ngang hapunan. Nagluluto ako ngang mapakaing gusto ngang aking asawa, tulad ng doenjang jejae, kimchi jejae, bulgogi, at inihaw na isda. Masarap siyang kumain, at ang makita lang siyang kumakain ay nagbibigay ng ang kahulugan sa aking araw. Inay, paumanhin po sa pag-alaga ninyo sa akin palagi. Sa tingin ko, madalas po akong dumadalaw, di ba? Ano ka ba? Malungkot ako kumain mag-isa? Masarap kumain kasama ka, totoo iyon? Sa loob ng 6 na taon, kumain ako ng mag-isa, at hindi ko inaasahan na magiging napakainit ng pakain kapag may kasama ka, ngunit unti-unting nagsimula akong mag-alala. Naramdaman ko na nagbabago ang aking pagtingin kay Dohyun. Sa tuwing umingiti siya, sa tuwing nagsasalita siya, sa tuwing nadadama ng kanyang kamay ang aking kamay, kumikislap ang aking puso. Hindi ito tama. Ako ay biyenan, at siya ay manugang. Ngunit ang aking puso ay gumagalaw ng labak sa aking kaluban. At ang damdaming iyon ay unti-unting lumalaki. Habang humahaba ang business trip ni Seoyeon, mas lalong dumalas ang pagdalaw ni Dohyun sa aking workshop. Sa simula, para lang silang naghahapunan, ngunit sa kalaunan ay dumadalaw na rin siya tuwing weekend at minsan ay tumutulong pa sa workshop. Inay, saan po ba ilalagay ang luwat na ito? Ilagay mo sa istante doon. Mag-ingat ka, mabigat iyan. Ayos lang po. Kaya ko po ito. Madali lang binuhat ni Dohyun ang 20 kilogram na luwat. Kitang-kita ang ugat sa kanyang braso, at ang kanyang katawan, na nakikita sa pagitan ng kanyang kamiseta, ay mas matipuno kaysa sa inaasahan. Ibinas ko ang aking tingin, kahit sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko dapat tinitingnan ang ganon, patuloy akong tumitingin sa kanya. Salamat Dohyun. Nahihirapan ako mag-isa, walang anuman. Salamat din po sa inyo, inay, dahil nakakain po ako ng mayos ngayon. Dapat ko lang po gawin ito. Ngumiti siya ng maliwanag. Iba siya sa itsura niya nung gabing iyon nang lasing siya at umiyak. Ngayon, mukha siyang komportable sa harap ko at mas madalas nang ngumiti. Inay, pwede po ba akong subukang matuto gumawa ng pottery? Bakit bigla? Gusto ko lang po sanang matuto ng bagong bagay. Nainip po kasi ako sa trabaho ngayon. Sa tingin ko, masarap gumawa ng bagay gamit ang kamay. Nag-alinlangan ako sandali. Ang pagtuturo kay Dohyun gay mas pottery ay nangangahulugang mas maraming oras ang aming gugulin ng magkasama. Tama ba na maging mas malapit kami gayong nanginginig na ang aking puso? Ngunit hindi ko siya matanggihan. Sige, magaling. Kailan mo gustong magsimula? Ngayon na po, kumislap ang mga mata ni Dohyun, isang malabata na inosensya ang nasa loob niya. Ngumiti ako at tumango. Kung gayon, isuot mo muna ang apron mo. Madudumihan ang damit mo. Ibinigay ko kay Dohyun ang apron at dinala siya sa harap ng gulong. Inilagay ko ang luwat sa gulong at inapakan ang pedal upang paikutin ang gulong. Una, ang pinakamahalaga ay isentro ang luwat. Ganito, balutin mo ng 2 kamay at dahan-dahan kang magbigay ng puwersa. Nagpakita ako ng halimbawa. Umikot ang gulong, at ang luwat ay nagugis sa aking kamay. Tiningnan ni Dohyun ang aking manggalaw ng seryoso. Ngayon, subukan mo. Umupo si Dohyun sa harap gulong, at maingat niyang hinawakan ang luwat. Ngunit hindi niya kontrolado ang lakas kaya tumagilit ang luwat sa isang gilid. Mas mahirap po pala kaysa sa inaakala ko. Walang nagsisimula na magaling. Dahan-dahan ka lang. Pumunta ako sa likod niya at tiningnan ang kanyang makamay sa ibabaw ng kanyang balikat. Ngunit patuloy na nabigo si Dohyun, at ang luwat ay umuga-uga sa gulong. Inay, parang mahirap po talaga ito.
Maari po ba kayong tumulong? Oh, sandali lang. Mas lalo akong lumapit sa likod ni Dohyun. At ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Malaki at mainit ang kamay ni Dohyun. Nakapatong ang aking kamay sa kanyang kamay, at sabay kaming humahawak sa luwat. Dumampi ang kanyang likod sa aking dibdib, at ang init ng kanyang katawan ay lumaganap sa aking katawan. Ganito, dahan-dahan kang magbigay ng puwersa para makuha ang sentro. Nanginginig ang aking boses. Malamang naramdaman din ni Dohyun ang kakaibang tensyon na dumadaloy sa pagitan namin. Inay, nanginginig ang kamay ninyo? Ah, paumanhin. Malamig lang siguro ako. Agad kong binawi ang aking kamay at umatras ng isang hakbang. Ngunit ang aking puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Huminto rin si Dohyun sandali, pagkatapos ay nagsimulang muling hawakan ang luwat. Mula ng araw na iyon, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kaming gumagawaeng pottery ng magkasama. At sa bawat pagkakataon, lalo akong nagiging malapit kay Dohyun. Sa bawat pagdamping ang aming makamay, sa bawat pagtamang ang aming mga mata, naramdaman ko na mas lalong nahuhulog ang aking puso. Isang gabi, tuwang-tuwa si Dohyun habang hawak ang isang maliit na plato na kanyang natapos. Inay, sa wakas ay nakagawa ako ng mayos na bagay. Tingnan ninyo, hindi ba maganda? Oo, maganda ang gawa mo. Talagang may talento ka. Ito po, ibibigay ko po sa inyo. Ito po ang una kong gawa na talagang maayos. Ibinigay ni Dohyun ang plato sa aking kamay, dumaan ang kanyang magadaliri sa aking likod ng kamay, at muli akong kinabahan. Salamat Dohyun. Iingatan ko ito. Ako po ang dapat magpasalamat. Salamat po sa inyo, Inay. Napakasaya ko po ngayon. Sa bahay, awkward at mahirap pa rin sa amin ni Seoyeon, ngunit kapag narito ako, gumaan ang pakiramdam ko. Uminit ang aking dibdib sa kanyang mga salita. Ako rin. Kapag naroon si Dohyun, hindi ako nalulungkot, sa halip ay kinikilig ako. Maliwanag na mali ang damdaming ito, ngunit hindi ko ito mapigilan. Dohyun, kumusta kayo ni Seoyeon ngayon? Maingat kong nagtanong. Sa totoo lang, ayoko nang magtanong. Sa sandaling banggitin ko ang aking anak, kailangan kong bumalik sa realidad. Pareho pa rin po, hindi? Parang mas lumala pa po. Ngayon, hindi na po kami nag-usap. Natutulog po kami sa magkahiwalay na kwarto, at pag umaga ay nakakasalubong lang kami. Hindi ko po alam kung ito ba ay buhay mag-asawa o cohabitation lang. Lumungkot ang ekspresyon ni Dohyun. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na ayos lang at magpakatatak siya. Ngunit hindi ko magawa. Maghintay ka lang ng kaunti. Magbabago rin si Seoyeon. Palagi niyo po iyong sinasabi, Inay, ngunit hindi na po ako umaasa. Masaya na po ako na ganito ako kasama kayo. Direktang tiningnan ng kanyang nga mata ang aking nga mata. May higit pa sa simpleng pasasalamat ang nasa loop nito. Alam ko rin. Pareho kaming lumalampas sa linya. Dohyun, huwag ka nang magsalitang ganyan. Ako ang biyenan mo. Ako ang nanay ni Seoyeon. Alam ko po. Pero wala po akong magawa. Komportable po ako kapag kasama ko kayo. At huminto siya sa pagsasalita. Malamang alam niya na hindi na siya dapat magpatuloy. Huwag na nating ipagpatuloy. Dohyun, umuwi ka na ngayon. Tumayo ako. Mukhang hindi na magandang ipagpatuloy ang pag-usap na ito. Tumango rin si Dohyun at tumayo. Paumanhin po, Inay. Hindi po dapat ako nagsalita ang ganun. Hindi. Ayos lang. Mag-ingat ka Pawi. Lumabas si Dohyun sa pintuan. Ngunit sa pintuan, huminto siya sandali. At lumingon at sinabi, Inay, gusto ko po kayo. Hindi bilang biyenan, kundi bilang isang babae. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang nawala. Nanatili akong nakatayo dun natigilan. Ang aking puso ay tumitibok ng parang puputok, at nahihirapan akong huminga. Ang pag-amin ni Dohyun hindi iyon pag-amin.
Simpleng pagpapahayag lang iyon ng damdamin. Ngunit ang isang salitang iyon ay lubos na nagpagulo sa aking puso. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kahit nakahiga ako at nakabalot sa kumot, patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga ang huling salita ni Dohyeon, bilang isang babae. Ako ay isang 58 taong gulang na babae sa gitnang edad. May mga kunot na ako at hindi nakagaya dati ang aking katawan. Maari ba akong makita bilang isang babae ng isang 33 taong gulang na binatilyo? Ngunit sa isang banda, isang maliit na kagalakan ang umusbong sa isang sulok ng aking puso. Ang isang tao ay nakikita ako bilang isang babae. Ang damdaming iyon, na 6 na taon nang nakatago, ay muling nabuhay. Niyakap ko ang unan at ipinikit ang aking mga mata. At naisip ko ang mukha ni Dohyeon. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang mainit na pahawak, mali ito. Ako ang kanyang biyenan, at siya ang aking manugang, ngunit ang aking puso ay lubos na gumagalaw. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ang tawag mula sa aking kaibigang si Herani. Mijung, bakit ka ba sobrang abala ngayon? Hindi na kita nakikita. May trabaho lang kasi sa workshop. Nagsinungaling ka. May nangyari, di ba? Kakaiba ang boses mo. Si Herani ay kaibigan ko simula pa noong high school. Lubos niya akong kilala. Walang nangyari. Napagod lang ako. Huwag mo akong lokohin. Pupunta ako ngayon. Sabay tayong magtanghalian. Ibinaba ni Herani ang tawag ng unilateral. Napabuntong hininga ako at ibinaba ang aking cellphone. Pagtanghali, dumating si Herani. Nang makita niya ang aking muka, lumaki ang kanyang nga mata. Mijung, nag-makeup ka ba? Hindi ako nag-makeup. Bakit ang ganda ng mukha mo? May nangyari, di ba? Tinitigan ni Herani ang aking mukha. Iniwas ko ang aking tingin at nagpunta sa kusina. Nag-ehersisyo lang ako ngayon. Nag-ehersisyo? Ikaw, Mijung. Sabihin mo sa akin ng totoo. May lalaki ka ba? Nagulat ako at lumingon. Ano ka ba? Anong lalaki? Bakit ang sayang ekspresyon mo? Sa loob ng 6 na taon, nabubuhay ka ng patay ang ekspresyon, tapos bigla kang naging masigla. Kadalasan, dahil iyan sa lalaki. Uminit ang aking mukha sa sinabi ni Herani. Nahahalata kaya ito? Walang nangyari. Masaya lang ako sa trabaho sa workshop ngayon. Parang may tinatago ka. Ano? Sige, sasabihin ko na lang kapag gusto kong magsalita. Pero, Hera, isang payo lang. Seryoso akong tiningnan ni Hera? Ano? Kung totoong may lalaki ka, mag-ingat ka. Malapit ka ng Mek. 60. Huwag kang makipagdet sa kung sinong lalaki at baka mabiktima ka ng scam. Ngayon, maraming lalaki ang naghahanap ng mga babaeng nasa middle age. Ona. Huwag kang mag-alala. Ngumiti ako at tumango. Pero sa lup-lup ko, komplikado ang nararamdaman ko. Ano kaya ang sasabihin ni Hera kung malaman niya? Siguradong magugulat siya kapag sinabi kong nakagusto ako sa aking manugang. Pagkatapos naming kumain ngayong tanghalian at umalis si Hera, mag-isa akong naupo sa aking gawaan. Pinaglaruan ko ang palayok, gumagawa ng ceramics, pero hindi ako makapag-concentrate. Si Dohyeon lang ang nasa isip ko. Ang kanyang nga kamay, ang kanyang ngiti, ang kanyang pag-amin. Pinahinto ko ang palayok at bumuntong hininga. Naisip ko na talagang magiging malaking problema ito. Nang gabing iyon, hindi dumating si Dohyeon. Malamang ay nailang siya pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na iyon kahapon. Mag-isa akong kumain ng hapunan at nakaramdam ng lungkot. Bandang alas 10 ng gabi, nakatanggap ako ng text message sa aking cellphone. Inay, nakamali po ako kahapon. Mag-iingat na po ako simula ngayon. Bibisitahin ko po kayo ng mas madalas sa ngayon. Mula kay Dohyeon ang text. Sumakit ang dibdib ko sa pagbabasa ng mensahe. Alam kong tama ito, pero pakiramdam ko ay nawalan ako ng laman sa isip na alis na siya. Sinubukan kong sumagot, pero binura ko ito. Paulit-ulit ko itong ginawa,
ngunit sa huli ay wala akong nasabi. Isang linggo ang lumipas. Hindi dumating si Doyun, at ako ay mag-isa sa gawaan. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang kanyang kawalan. At pagkatapos ngang isang linggo, sa isang gabing bumubuhos ang ulan, kumatok muli si Doyun sa pintuan. Nagising ako sa tunog ng ulan na tumatama sa bintana. Alas 11 ng gabi, at bumubuhos ang ulan. Humahagupit ang kulok sa kalangitan, at ang kidlat ay nagpapaliwanag sa dilim. Pagkatapos, narinig ko ang katok sa pintuan sa harap, kumabog ang dibdib ko. Sino kaya ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Nagmamadali akong nagsuot ng damit at lumabas papunta sa pintuan. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Doyun na basang-basa sa ulan. Inay, patawad po. Sa ganitong oras ng gabi, nanginginig ang kanyang boses. Namumutla ang kanyang muha, at nanginginig ang kanyang katawan sa lamig. Agad ko siyang pinapasok. Naku, bakit ka ganyan? Dali, pumasok ka. Baka makasakit ka. Nakatayo si Doyun sa pintuan, tumutulo ang tubig. Nakadikit ang kanyang damit sa kanyang katawan, at bumubuhos ang tubig ulan mula sa kanyang buhok. Mag-isa po kasi ako sa bahay, kaya't nainis po ako. Naglakad-lakad lang po ako at narating ko po rito. Naglakad ka? Sa gitnang ulan? Opo, patawad po. Bumuntong hininga ako at pumunta sa banyo upang kumuha ng tuwalya. At sinimulan kong punasan ang buhok ni Doyun. Bakit ka naglakad ng ganyan, Bali? Tumawag ka sana. Naisip ko po kasi na baka sabihin niyo po sa akin na huwag nang pumunta kapag tumawag po ako. Kinabahan ako sa kanyang sinabi. Tama nga siya. Sa loob ang isang linggo na hindi ko siya nakikita, sinubukan kong lumayo sa kanya. Pero ngayong nakita kami muli, muling umalpas ang damdamin ko. Hubarin mo ang damit mo, baka makasakit ka. Saglit lang, hahanapin ko ang damit ng asawa ko. Pumunta ako sa silid tulugan at kinuha ang damit ng aking asawa. Isang aparador na hindi ko ginalaw sa loob ng 6 na taon. Masakit sa dibdib ang kumuha ng mga damit na iyon, pero wala akong oras para doon ngayon. Suotin mo ito. Medyo malaki, pero ayos lang. Sinimulan ni Doyun na hubarin ang kanyang basang damit. Sa sandaling iyon, kinailangan kong ilihis ang aking tingin. Pero patuloy na napunta ang aking tingin sa kanya. Mas matikas ang itaas na bahagi ng katawan ni Doyun kaysa sa aking inaakala. Malapat na balikat, matatak na dibdib, at kitang-kita ang kanyang tiyan. Isang lalaki na 33 taong gulang, ang kanyang kabataan at kalusugan ay nasa harap ko. Inay, tawag ni Doyun sa akin. Nagulat ako at lumingon. Ah, oh, patawad. Kukuha pa akong tuwalya. Nagmamadali akong pumunta sa banyo. Namumula ang mukha ko sa salamin. Mabilis na tumibok ang aking puso. Kalma ka. Han Mi-jeong. Siya ang manugang mo. Sabi ko sa sarili ko at huminga ng malalim. Pero hindi huminto ang tibok ng puso ko. Nang lumabas akong banyo, nakaupo si Doyun sa sopa sa sala, suot ang pajama ng aking asawa, malaki ang damit, ngunit sakto lang sa kanya. Inay, patawad po talaga. Biglaan po ang pagdating ko. Ayos lang. Pero hindi ka ba tumawag kay Seo Yeon? Nasa business trip pa rin po si Seo Yeon. Sa pagkakataong ito, 2 linggo raw po. Malungkot ang boses ni Doyun. Umupo ako sa tabi niya at nagtanong. Nahirapan ka? Ano? Nababali po ako sa pakisa sa bahay. Kapag makisa po ako sa isang walang laman na bahay, pakiramdam ko po ay wala akong silbi. Pakiramdam ko po, kayang-kaya ni Seo Yeon mabuhay nang wala ako, at ako po ay wala kung wala si Seo Yeon. Namula ang ngagilit ng kanyang mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ikaw ay sapat na. Ikaw lang ang nagsasabi niyan, inay. Hindi na po ako pinapansin ni Seo Yeon. Hindi na po niya ako tinitingnan bilang isang lalaki o asawa. Doyun. Inay, alam kong hindi po ako dumating sa loop ng 1 linggo, di ba? Ayoko po sanang istorbohin kayo, kaya sinubukan kong lumayo, pero hindi ko po magawa. Napakahabang bawat araf. Gusto ko pong marinig ang boses ninyo, gusto ko pong makita ang mukha ninyo,
Mahigpit na hinawakan ni Doyun ang aking kamay, malamig ang kanyang kamay, ngunit malakas ang kanyang hawak. Mali po ba ako? Mali po ba na ganito ang nararamdaman ko sa aking biyenan? Doyun, tama na. Nahihirapan ka lang ba kaya kaganyan? Kalma ka. Hindi po. Seryoso po ako. Inay, gusto ko po talaga kayo. Tinitigan niya ako. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Gusto kong iwasan ang kanyang tingin, ngunit hindi ko magawa. Doyun, hindi natin ito dapat gawin. Bakit hindi? Hindi ako pinapansin ni Seoyeon, kaya bakit hindi ko kayo pwedeng gustuhin? Dahil ako ang biyenan mo, at ikaw ang manugang ko. At si Seoyeon ay anak ko. Alam ko ang lahat. Pero inay, malungkot din kayo, di ba? Nakita ko rin po. Ang tingin ninyo kapag mag-isa kayo sa gabi na nakatingin sa bintana, pareho lang sa akin. Isang tingin na pagod na sa kalungkutan. Masakit sa dibdib ang kanyang sinabi. Tama. Malungkot din ako. Sa 6 na taong pag-isa, pinunan ko ang kalungkutan na iyon sa paghawak ng lupa. Ngunit nang dumating si Doyun, naramdaman kong buhay muli ako. Doyun kahit na. Inay, kahit isang beses lang po? Sa gabing ito lang po, tingnan niyo po ako bilang isang lalaki, pakiusap. Nanginginig ang boses ni Doyun. Kinuha niya ang aking kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pakinggan niyo po ang tibok ng puso na ito kung gaano ko kayo kagusto, inay. Nahirapan akong huminga. Ang tibok ng kanyang puso ay naramdaman ko sa aking palat. At hindi ko namamalayan, hinaplos ng isa kong kamay ang kanyang pisngi. Doyun, hindi talaga natin ito dapat gawin. Ngunit wala sa boses ko ang lakas. Bumibigay na ang aking puso. Dahan-dahang lumapit si Doyun sa aking muha. Sumayat ang kanyang hininga sa aking labi. Ipinikit ko ang aking nga mata. At sa sandaling sumayat ang kanyang labi sa aking labi, tila huminto ang mundo. Ito ang unang halik na naramdaman ko sa loob ng 6 na taon. Malambot at mainit ang labi ni Doyun. Nalasing ako sa damdaming iyon at hindi ko siya naitulak. Lalong lumalim ang halik. Yumakap ang kamay ni Doyun sa aking baywang, at ipinulupot ko ang aking nga braso sa kanyang lik. Hinila namin ang isa't isa at nahalikan. Mahal kita, inay. Bumubuntong hininga si Doyun at bumulong. Sa sinabi niyang iyon, nadurog ang aking puso. Doyun, hindi ito pag-ibig. Hindi po. Kung hindi ito pag-ibig, ano po ito, inay? Seryoso po ako. Muli niya akong niyakap. At dahan-dahan niya akong inihiga sa sopa. Tumama ang ulan sa bintana, at kumulok. Ngunit hindi kami huminto. Kinalas ang kamay ni Doyun ang aking strap. Sinubukan kong pigilan ang kanyang kamay, ngunit wala akong lakas. Doyun, sandali lang. Inay, pakiusap, sa gabing ito lang po. Sa kanyang desperadong boses, hindi ko na makayanan ang lumaban. Gusto ko rin, ang sandaling ito, ang init na ito, ang pag-ibig na ito, nahubad ang aking damit, at nakalas ang aking pajama. Naramdaman namin ang katawan ng isa't isa at lalong lumalim ang aming paglubok. Maingat ang pahawak, ngunit puno ang katiyakan. Hinaplos niya ang bawat bahagi ng aking katawan, ginising ako. Ang magkapakiramdam ko bilang babae, na natulog sa loob ng 6 na taon, ay isa-isang nabuhay. Inay, napakaganda ninyo. Nahihiya ako sa kanyang bulong, ngunit sabay na masaya. Sa edad na 58, may nagsabi sa aking maganda ako. Doyun, matanda na ako, hindi po. Mas maganda po kayo kaysa sinumang nakita ko. Hinalikan niya ang aking leg. At dahan-dahan siyang bumaba. Nanginginig ang aking katawan at niyakap ko ang kanyang ulo. Mali ito. Ang ginagawa namin ay lumalagpas na sa hangganan. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Napakalaki talaga ni Doyun. Maingat siyang kumilos. Ngunit ang kanyang laki ay bumusok sa akin, at pakiramdam ko ay mawawalan ako ng malay sa damdaming iyon. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit nahihirapan si Seoyeon. Ngunit sabay, hindi ko kinainisan ang damdaming ito. Sa halip, mas gusto ko pa.
Naktawagan kami sa isa't isa at naging isa. Tila huminto ang oras, tila kami lang ang umiiral sa mundo. At sa huling sandali, sabay kaming nakarating sa rurok. Matapos ang lahat, nakayakap kami sa isa't isa, humihingal. Ang tunog lang ulan ang tahimik na tumatama sa bintana. Inay. Nagsisisi po ba kayo? Saglit akong nag-isip. Nagsisisi ba ako? Hindi. Alam kong mali, ngunit hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Ikaw? Ako rin po. Ngayon po ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Hinalikan ni Doyun ang aking noo. Humiga ako sa kanyang bisik at ipinikit ang aking mga mata. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, kinakabahan ako. Kapag natapos ang ipinakbabawal na gabing ito, ano ang mangyayari sa amin? Si Seoyeon, ang aming pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, ako ay isang babae lamang, at si Doyun ay isang lalaki. Sapat na iyon. Hanggang sa magliwanag ang umaga, nakayakap kami sa isa't isa at natulog, at ang gabing iyon ay naging aming lihim. Sumilip ang sikat ng araw sa mga kurtina. Nagising ako at agad lumingon sa aking tabi. Payapa ang tulog ni Doyun sa aking tabi. Totoo ito. Hindi panaginip ang nangyari kagabi. Maingat akong bumangon at nagsuot ng damit, tiningnan ko ang salamin, at bumalik ang sigla sa aking muka, ngunit kasabay nito, bumigat ang pakiramdam ng pagkakasala. Ano ang ginawa ko? Nakipagtalik ako sa aking manugang, sa asawa ng aking anak. Hindi ito mapapatawad. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig nang narinig ko ang boses ni Doyun sa likod ko. Inay. Nagulat ako at lumingon. Nakatayo si Doyun. Suot lamang ang pajama. Gising ka na. Gusto mong tubig? Opo. Pero inay, nagsisisi po kayo, di ba? Tila hindi mapakali ang kanyang boses. Bumuntong hininga ako at umiling. Hindi ako nagsisisi. Pero nagkamali tayo, Doyun. Alam ko po, alam ko rin po. Pero hindi po ako nagsisisi. Kahapon po ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Lumapit sa akin si Doyun at niyakap ako mula sa likod. Sumandal ako sa kanyang bisik. Mainit ito. Doyun, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko po alam. Pero inay, ayaw ko po kayong bitawan. Hindi. Ikaw ang asawa ni Seoyeon. At ako ang biyenan mo. Hindi na po ako tinitingnan ni Seoyeon bilang asawa. Ang kasal po namin ay parang tapos na. Ngunit hindi ako makapagsalita. Tama rin ang sinabi ni Doyun, ngunit hindi namin maaring ipagpatuloy ang relasyong ito. Sa ngayon umuwi ka muna. Pag-isipan natin ito. Sige po. Pero inay, manggako po kayo sa akin ng isang bagay. Ano? Huwag niyo po akong iwasan. Kapag dumating po ako ngayon, buksan niyo po ang pinto. Tiningnan ko ang kanyang mamata. Desperado siya. Hindi ko mapigilang tumango. Sige. Pero mag-ingat ka. Huwag kang magpapahalatang kahit kanino. Opo. Nagpalit si Doyun ng damit at umuwi. Tinitigan ko ang kanyang likod, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mula noon, mas madalas na dumating si Doyun, at patuloy kaming lumalampas sa hangganan. Sa una, malaki ang pagkakasala, ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay kami. Hindi lang kami nasanay, kundi tila naging adik kami sa isa't isa. Sama araw na dumating si Doyun, buong araw akong masaya sa kanyang kasama. Kumakain kami, nagtatrabaho, at sa gabi, niyayakap namin ang isa't isa. 2 linggo ang lumipas. Malapit nang matapos ang business trip ni Seoyeon. Inay, babalik na po si Seoyeon bukas. Sabi ni Doyun habang nakayakap sa akin. Hinaplos ko ang kanyang ulo, kung gayon, hindi ka na makakapunta. Hindi po. Patuloy po akong pupunta. Anuman ang mangyari. Doyun, mag-ingat ka. Magkakaproblema tayo kung mahahalata ni Seoyeon. Hindi po niya mahahalata. Wala po siyang interes sa akin. May halong lungkot ang kanyang boses. Mas hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Patawad, Doyun. Mukhang mali ang pagpapalaki ko kay Seoyeon. Hindi niyo po kasalanan, inay. Makakaiba naman po talaga ang bawat tao.
Niyakap namin ang isa't isa ng gabing iyon. Sa isip na baka mahirapan kaming magkita bukas, mas nakpakita kami ngang matinding pagmamahal. Kinabukasan, bumalik si Seoyeon. Pumunta ako sa bahay nga aking anak sa gabi. Ang anak ko, na 2 linggo kong hindi nakita, ay tila malamig pa rin. Mom, you're here. Oh. Naging maayos ba ang business trip mo? Oh. Pagod na pagod ako. Bumagsak si Seoyeon sa sopa. Nagluluto si Doyon sa kusina. Nagpaplano si Doyon ng hapunan. Oh. Gumagaling na ang pagluluto ni Doyon ngayon. Sino kaya ang nagturo sa kanya? Kinabahan ako sa sinabi ni Seoyeon, baka nahalata niya, malamang natuto siya habang mag-isa. Ganon ba? Anyway, masarap na ang luto niya, bumuntong hininga ako sa relief. Pumunta ako sa kusina at nakita si Doyon na nag-ihaw ng karne. Doyon, tutulungan kita? Ah, inay, ayos lang po. Mahina niyang sinabi, upang hindi mahalat ni Seoyeon. Ngunit naktama ang aming mga mata, at sa maikling sandaling iyon, gusto namin ang isa't isa. Naging awkward ang hapunan, patuloy na nakatingin si Seoyeon sa kanyang cellphone, at tahimik si Doyon. Ako lang ang sumusubok na gumaan ang pakiramdam. Seoyeon, kumusta ang trabaho mo ngayon? Busi lang. Kailangan ko na namang mag-business trip sa susunod na linggo. Huwag kang masyadong magpagod, wala akong magagawa. Kailangan kong gawin ito kung gusto kong mapromote. Si Seoyeon ay nag-isip pa rin tungkol sa trabaho. Wala siyang sinabi sa kanyang asawa na nasa tabi niya. Pagkatapos naming kumain, nahuhugas ako ang pinggan nang dumating si Doyon para tumulong. Nakaupo si Seoyeon sa sala at nanonood ng TV. Inay, mahina ang bulong ni Doyon. Miss ko po kayo. Quiet. Maririnig ni Seoyeon. Pupunta po ako bukas ng gabi. Hindi. Nandiyan si Seoyeon. Pupunta po ako ng gabi. Pagkatapos matulog si Seoyeon, nag-aalangan ako. Pero gusto ko rin siyang makita. Sige. Pero mag-ingat ka talaga. Opo. Nang gabing iyon, dumating si Doyon sa aking bahay ayon sa kanyang pangako. Alas 12 ng gabi. Pagkatapos matulog ni Seoyeon. Patawad po, inay. Hindi ko po mapigilan. Napakabaliw mo. Magkakaproblema tayo kung mahahalata niya. Ngunit sinalubong ko rin siya. Tahimik kaming nagyakapan. Sinubukan naming huwag gumawa ng ingay, at pinigil namin ang aming hininga. Ilang araw ang lumipas. Dumating si Doyon sa aking bahay tuwing gabi pagkatapos matulog si Seoyeon. At bumalik siya sa madaling araw. Alam naming mapanganib, ngunit hindi namin ito mapigilan. Isang gabi, mas huli dumating si Doyon kaysa sa karaniwan. Alas 1 umaga na, bakit ka nahuli? Nag-alala ako. Hindi po natulog si Seoyeon? Patuloy po siyang nakikipag-usap sa telepono. Sino? Malamang po sa isang kasama sa trabaho. Madalas po siyang nakikipag-usap sa bagong manager ngayon. Madilim ang ekspresyon ni Doyon. Niyakap ko siya. Huwag kang mag-alala. Dahil lang iyon sa trabaho? Hindi po yata. Nakikipag-usap po siya ng nakangiti. Hindi po siya kailanman ngumiti ng ganyan sa akin. Sumakit ang dibdib ko. Ang anak ko na ganun ang pagtrato sa kanyang asawa. Ngunit sa kabilang banda, komplikado ang nararamdaman ko na iyon ang dahilan kung bakit napunta sa akin si Doyon. Doyon, pumasok ka? Malamig? Pumasok kami? At naupo sa sopa sa sala, umiinom ng tsaa. Inay, hindi kaya mahahalata tayo sa ganito? Mag-ingat tayo, kaya ayos lang. Pero paano kung mahahalata? Saglit akong natahimik. Sa totoo lang, hindi ko rin naman ito naisip. Kung malaman ni Seoyeon, o kung malaman ng mundo, kung gayon, ako ang mananagot. Kayo po? O, sasabihin kong ako ang umakit sa iyo, na hindi mo kasalanan. Hindi po, iyon ay kasinungalingan. Ako po ang unang nakagusto, at ako po ang unang nagpahayag. Kahit na, ako ang mas matanda at ang biyenan, dapat ko itong pinigilan. Mahigpit na hinawakan ni Doyon ang aking kamay. Inay, hindi po ako nagsisisi.
Kailanman. Kaya huwag niyo po akong sisihin. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at tumango, at muli kaming nagyakapan. Isang linggo pagkatapos, muling umalis si Seoyeon sa business trip. Sa pagkakataong ito, isang linggo. Mom, babalik ako sa isang linggo. Bantayan mo si Doyun. Sige. Makingat ka sa biyahe. Pagkaalis ni Seoyeon, agad na dumating si Doyun sa aking bahay. Inay, ngayong linggo, malaya po tayong magkasama, kahit na, mag-ingat ka. Maaring dumaan si Hera. Sa katunayan, madalas na dumadaan si Hera nitong mga nakaraang araw. Tila nahalata niyang may itinatago ako. Inay, kung gayon, pupunta po ba tayo sa ibang lugar? Gaya ng paglalakbay. Paglalakbay. Tayong dalawa? Opo. Sa isang lugar na walang nakakaalam. Saglit akong nag-isip. Delikado, ngunit nakit ako. Sige. Tara na. Kinabukasan eng umaga, maaga kaming umalis. Isang maliit na pension house sa Silangang Baybayin. Isang tahimik na lugar na walang masyadong tao. Wow, ang dagat. Inay, tingnan niyo ang dagat. Tuwang-tuwa si Doyun na parang bata. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng dagat, kaya naramdaman ko ang kagalakan. Pagkatapos naming mag-impake sa pension house, naglakad kami sa tabing dagat. Malamig ang dagat sa unang linggo ng Nobyembre, ngunit maganda ito. Inay, pwede ko po bang hawakan ang kamay ninyo? Walang nakakaalam dito, kaya ayos lang. Hinawakan ni Doyun ang aking kamay. Mainit ito? Naglakad kami ng matagal habang magkahawak kamay. Inay, naisip niyo po ba ito? Kung ordinaryong makasintahan lang po sana tayo? Ordinaryong makasintahan? Opo. Kung dalawang taong nagmamahalan lang po sana kami, walang pagkakaiba sa edad o relasyon, mapait akong ngumiti. Sana nga. Pero hindi tayo pwedeng maging ganon, alam ko po. Pero kahit ngayon lang po gusto ko po sanang isipin ang ganon. Tumango ako. Kahit ngayon lang, kami ay ordinaryong makasintahan. Bumalik kami sa pension house at nagapunan. Nag-order si Doyun ng seafood stew, at uminom kami ng soju. Inay, mag-toast po tayo, para sa araw natin. Oh, toast! Binangga namin ang aming nga baso. At nag-usap kami habang kumakain at umiinom ng matagal. Inay, may gusto po akong itanong. Ano? Kailan po kayo nagsimulang tumingin sa akin bilang isang lalaki? Saglit akong nag-isip. Hindi ko alam ang eksakto. Pero sa gabing iyon nang una kong umiyak at nagbahagi ng aking mga problema, tila may nagbago. Nagsimula kang makita hindi lang bilang isang manugang, kundi bilang isang malungkot na lalaki, mula sa simula po. Mula sa simula? Opo. Mula po ng unang beses ko kayong makita pagkatapos kong pakasalan si Seoyeon, napakaganda ninyo, inay. Siyempre. Biyenan ko po kayo nun, kaya pinabayaan ko na lang po. Pero sa payipasan na panahon, palagi ko na po kayong naisip. Lalo na po tuwing tinatanggihan ako ni Seoyeon, naalala ko po ang mukha ninyo, kumabog ang dibdib ko. Doyun, mahal kita. Buong puso. Ako rin. Mahal din kita. Doyun. Niyakap namin ang isa't isa. At nang gabing iyon, nagmamahalan kami habang nakikinig sa tunog ng dagat. Mabilis na lumipas ang 3 araw na biyahe. Oras na para bumalik sa realidad. Inay, kailangan na po nating umuwi. Oh, babalik si Seoyeon bukas, kaya kailangan nating magtago ulit. Wala tayong magagawa. Iniwan namin ang pension house at umuwi. Sa kotse, sinabi ni Doyun, Inay, nagpasya na po ako. Ano? Sasabihin ko po kay Seoyeon na mag-divorce kami. Nagulat ako at tiningnan siya. Ano? Ayaw naman po sa akin ni Seoyeon. At mahal ko po kayo. Hindi. Doyun, hindi mo ito pwedeng gawin. Bakit po? Kung mag-divorce kami, makikita po natin ang isa't isa ng walang problema, di ba? Kahit na, hindi. Ako ang biyenan mo, at nanay ako ni Seoyeon. Kahit mag-divorce ka, hindi magbabago ang katotohanan iyon. Kung gayon, ano ang gagawin natin?
Magpapatuloy po ba tayo sa pagtatago? Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. Sa ngayon, pag-isipan muna natin ng kaunti. Huwag kang magdesisyon ng madalian. Tumango si Doyun, ngunit hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Nang makarating kami sa bahay, nag-ayos ako nga gamit nang biglang bumukas ang pintuan. Mom, I'm home. Boses ni Seoyeon. Huminto ang aking puso. Kailangan pang dumating si Seoyeon bukas. Nagmamadali akong lumingon sa sala. Nasa sopa ang bag ni Doyun. Naku, Seoyeon, bakit ka maaga? Dali-dali kong itinulak ang bag ni Doyun sa aparador. Nasa banyo si Doyun. Kinansela ang schedule ko kaya maaga akong umuwi. Pero mom, mag-isa ka lang. Oh, mag-isa ako. Pumasok si Seoyeon sa sala. At lumingon-lingon. Pero bakit magulo dito? May bumisita ba? Ah, Sierra. Nag-usap kami. Ah, ganun ba? Walang pagdududa si Seoyeon. Bumuntong hininga ako sa ginhawa. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagbukas ng pintong ng banyo. Pakiramdam ko ay lumamig ang dugo sa aking mga ugat. Tumango ako. Sige, Doyun, talagang bitawan na natin? Opo, inay, tumayo si Doyun. At yumuko siya ng malalim sa akin. Inay, maging masaya po kayo. Talaga po? Maging masaya ka rin, Doyun? Alagaan mo ng mabuti ang taong nasa tabi mo? Tinitigan ko siyang lumakat palayo. Hindi na masakit ang aking dibdib gayang dati. Payapa lang. At kakaibang magaan ang pakiramdam, sumara ang get, at muli akong umupo sa harap ng palayok. Habang hinahawakan ko ang lupa, tahimik akong ngumiti. Ngayon tapos na talaga. Ang aming ipinagbabawal na pag-ibig ay natapos na. Ngunit wala akong pagsisisi. Bagamat mali ang pag-ibig na iyon, totoo ito. Nagmamahalan kami ng totoo, nagpagaan ng lupang isa't isa, at nangailangan kami sa isa't isa. Kung wala ang mapanahong iyon, patuloy akong nabuhay ng tila patay. Ngayon, kami ay tatahak sa aming masariling landas. Si Doyun ay kasama ang isang bagong tao, at ako ay kasama ang aking sarili. Sa maliit na gawaan na ito na may tanawin ngang dagat, pinapaikot ko pa rin ang palayok ngayon. Ang lupa ay nagiging hugis sa aking mga kamay. Tila ganito rin ang buhay. Kung minsan ay nasisira, at kung minsan ay muling nabubuo. Sa ganoong paraan, nabubuhay tayo. Ito na po ang kwento ngayon. Kung mag-subscribe at mag-like po kayo, mas mabilis po ninyong maririnig ang mga susunod na kwento ng Golden Chariot. Kung gayon, maging malusog at masaya po kayo ngayon.